Na-aksidente ako nung nakaraan, pero buti na lang meron ako naka-install na dashcam. Dun sa sasakyan ko, meron ako naka-install na 70My A800 SE. Sobrang laking tulong ng dashcam na yon para alam niyo yun, ma-defend ko yung side ko. Kasi kung walang video, walang evidence. Ngayon, kung nagbabalak kong maglagay ng dashcam sa sasakyan mo at medyo tight sa budget, meron akong i-share sa inyong affordable entry-level na dashcam from 70My. Ito yung kanilang M310 Plus 3K. Pag-uusapan natin dito yung experience ko sa kanya, sample footage, at kung paano mag-install. Pero for now, unbox muna natin to. Huwag na natin patagalin pa. Let's do this. What's up guys? Ako nga pala si Poy and welcome back sa channel. Okay, as of recording this video, ang price nitong 70My M310 Plus 3K, kapag dashcam lang nasa around 2,000 pesos siya. Kapag meron naman 64GB na micro SD card, nasa around 3,800 and around 4,200 naman kapag may 128 na memory card. Check na natin to and let's see kung ano itsura niya. Okay, so yung kasama sa box, meron siyang user manual, meron siyang dalawang electrostatic sticker, extra 3M adhesive, 12 volts na car charger, may kasama na rin siyang wiring trim tool, yung kanyang Type A to Type C power cable, and of course, itong 70My M310 Plus 3K. Compact lang siya actually, kung ilalagay natin siya dito sa windshield, hindi siya masyadong pansinin, lalo na kung pag nandito siya sa likod ng mirror. Nandito yung kanyang power button and light indicator, and then dito naman sa kabila yung kanyang micro SD card slot and yung Type-C port niya. Na-adjust to guys, so pwede natin i-adjust yung camera angle no kapag naka-install na siya. And yup, basically that's it. Ganun yung design nito. Para sa akin okay siya kasi simple lang siya eh. Now, para naman sa specs itong 70My M310 Plus 3K, yun nga, meron siyang 3K resolution, meron siyang frame rate na 30 FPS, FOV na hanggang 139 degrees, malawak na yun guys ha. Ito yung isa sa maganda dito guys kasi meron siyang aperture na f1.55. Ibig sabihin, pagdating sa low light condition, maganda pa rin ang video quality nito. And para sa akin yun yung isa sa strength no nitong dashcam na to. Meron siyang voice control, app control of course, and then meron din siyang emergency recording and 24 hours parking surveillance. Pero guys, sa 24 hours parking surveillance, kailangan yung bumili ng ganitong 70My na hardware kit. Pero hindi ko i-install itong hardware kit kasi medyo complicated siya. So kung mayroon kayong kakilalang professional na mekaniko, sa kanila nyo na lang ipagawa. So yep, install na natin to guys. And actually sobrang basic lang, sobrang dali lang mag-install. Siguro mga 20 minutes siguro tapos na siya. Ito din yung isa sa misconception ko noon na mahirap mag-install ng dashcam. Pero hindi, sobrang dali lang. Okay, kung gagamitin naman natin siya as interior camera or driver and passenger camera, ito yung itsura niya guys. Also, best way na rin to para marinig nyo yung microphone quality nitong dashcam na to. So ganito yung itsura niya guys. Again, pwede natin i-adjust to sa gusto nating angle. Ayan. And also, kumusta para sa inyo yung camera quality pagdating dito sa loob. So depende na lang talaga sa priority nyo kung gusto nyo yung sa may front, dito sa loob, or pwede nyo rin siyang ilagay as rear camera. Okay, yung unang step, ilalagay itong electrostatic sticker. Next step, ilalagay na natin itong 70My M310 Plus 3K. Konting diin lang. And basically that's it. Ito, konting tip lang kapag ilalagay nyo to, dapat yung power button nya nakaharap sa inyo or nakaside sa inyo. After nito, wiring na. At ito na yung matagal na part. Kasi yung next na nagagawin natin, itatago natin itong cable na to, papunta dito sa taas, hanggang dito, papunta sa ilalim, hanggang sa makaabot siya dito sa 12 volts charging port. Make sure lang na huwag nyo iwawala to kasi ito yung pinaka-importanting part kapag nagwa-wiring. Ayan, so ilalagay na natin siya dyan, tapos itatago na natin yung cable dito sa may taas. Oh, 'di ba? Hanggang sa makarating siya dito. Ayan, so as you can see, saktong-sakto or medyo may allowance pa ng konti. Papunta dito sa 12 volts na charger. Lagay na natin 'to. Saksak na natin. And here's it guys, we're in.
So quick tour ko lang kayo guys dito sa 70My app. So as you can see, ito yung preview ng camera natin. Audio recording tapos capture ng picture. Under settings, nandito na yung ibang information and other things na pwede natin gawin. Video resolution, yung kanyang recording duration. Other security and smart feature na meron dito, yun nga, meron siyang parking security. Pero again guys, remind ko lang kayo na kailangan nyo nitong hardware kit na nabibili separately. Installan nyo ng ganun kung importante sa inyo yung 24 hours parking surveillance. Pero kahit naman wala yun, gumagana pa rin naman itong dashcam na to. And then meron din siyang tinatawag na emergency video. And then meron din siyang voice control dito. Take photo. Yan, narinig niyo yung shutter sound. Okay, balikan ko muna kayo ng mga ilang araw pa, no? Gamitin ko muna itong M310 Plus 3K para makakuha tayo ng enough footage, ano yung overall experience ko sa kanya, para malaman din natin kung sulit ba itong entry level na dashcam ng 70My. Alright, so mga ilang araw ko na rin nagamit itong 70My M310 Plus 3K dashcam. And share ko lang yung experience ko dito. So unang-una sa lahat guys, na-appreciate ko talaga dito yung kanyang resolution, no? Lalo na kung babalikan natin yung presyo niya. So yun nga, meron na siyang 3K resolution and very clear naman, no? Kung makikita nyo dito sa mga sample footage na pinapakita ko sa inyo ngayon, enough yung resolution para makita natin yung plate number, yung mga street signs, other details na makikita natin sa street, sa daan. Very clear, pati yung mukha ng tao. So talagang malaking tulong siya, no, when it comes to security. Pagdating sa kanyang field of view, hindi ako bitin kasi hanggang dun sa kabilang lane, kitang-kita ko pa din. Sobrang lawak ng coverage niya, kaya pati yung gilid ng daan makikita at makakapture pa rin niya. Pagdating naman sa low light condition, nasa average siya, no, hindi siya yung masyadong clear talaga, pero hindi rin naman siya yung malabo. Nakatulong din talaga dito yung aperture niya na f1.55 na medyo okay na kasi mas makakakuha yan ng maraming ilaw. Ibig sabihin, mas maliwanag kapag gabi. Adjustable din pala to guys, no? Ayan. So hindi ako nahihirapan na yung gusto kong angle na makuha. Actually, pwede natin siyang gawing inside camera or rear camera, no? Also, kung mapapansin nyo, nandito siya banda nakalagay. Pero pagdating sa driver's sight or sa visual or vision ko, hindi siya sagabal or hindi siya nagbibigay ng parang blind spot. Una sa lahat, compact siya. Nakatulong din talaga yung form factor niya na hindi siya ganun kalaki. And yung next na na-appreciate ko dito guys, yung emergency recording. So napansin ko dito, medyo may nasa side siya ng sensitive kasi kahit na may konting bump or medyo may nadaanan kaming malubak, tutunog to guys actually. So yun yung prompt na naka-emergency recording siya. Ang maganda dito guys, kapag nag-emergency recording siya, 3 minutes before doon sa incident, makukuha pa rin niya. So ibig sabihin yung buong story or yung buong coverage bago yung aksidente man yun, wag naman sana, or something na may nangyari, makukuha niya from the start. And then ang na-appreciate ko pa dito, naka-separate siyang folder, no, sa mismong app doon sa normal or yung usual lang na recording. Ibig sabihin, makikita natin agad yung footage na yon, no, kasi naka-separate siya. And again, kung babalikan natin yung presyo, tapos meron siyang parking surveillance and time-lapse recording. Pero again, paalala lang ulit, kailangan natin dito yung hardware kit, ha. Mas maganda rin talaga na i-combo natin yung dalawang yon, itong dashcam na to and hardware kit, para ma-unlock natin yung full potential ng dashcam na to. So yep, kung naghanap kayo ng pwede nyo magamit or first time nyo gagamit ng dashcam, try nyo muna to guys, itong 70My M310 Plus 3K. Ang dami niyang mga features na talagang nagustuhan ko, na appreciate ko, at the same time maganda yung resolution, high quality, very affordable lang. And yun nga, nakita nyo naman guys yung installation natin, napakadali lang din. Pwede nyo siyang i-DIY. So yep, again, kung interesado kayo dito sa 70My M310 Plus 3K, meron akong official link niya na makikita mo dyan sa description box. Check mo na lang. Alright, sana nakatulong itong video na to. Kung gusto mo pa na ganitong klaseng content, please like and subscribe. Comment mo na din kung ano yung pinaka-paborito mong feature sa dashcam na to. Alright, hanggang dito muna sa ngayon. Ako nga pala si Poy, unboxing anything just for you. Nice!